Nagsisimula ng dumagsa ang mga motorista sa mga pangunahing tollway palabas ng Metro Manila para makauwi sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Live sa North Luzon Expressway, si Ryan Lesiges. Ryan? Audrey, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy na yung build-up ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular na sa ating kinaroroonan sa Balintawak Toll. Pasado alas 3 na kanina pero nasa Balintawak Toll Plaza pa lang si Nanay Elena para magpakabit ng RFID. Kasama niya ang kanyang dalawang apo, anak at asawa na uuwi sa Nueva Ecija para doon magsimana Santa. Sa normal na araw, aabot sa 5 oras ang biyahe patungo sa Nueva Ecija. Pero dahil Holy Week, inaasahan na nila na matatagalan sila sa kalsada bago makarating sa kanilang destinasyon. Excited pa naman aniya sila dahil matapos ang 2 taon, makakasama niyang muli ang kanyang kapatid at ilang kaanak. Pero doon pa lang sa traffic na kami kanina sa EDSA. Dami pa rin nagbibiyahe kahit na mahal ang gasolina. Bagamat mahal ang gasolina, mas pinili pa rin nila na magdala ng sasakyan. Pero para mas magaan sa bulsa, nag-ambagan sila para sa krudo ng sasakyan. Mas maalwan kasi ang sasakyan kasi pag gusto mong umihi o anong bilhin, magagawa mo. Ayon sa NLEX, bago mag-alas 2 kanina, nang magsimulang kumapal ang bilang ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Sa bahagi ng Lawang Bato hanggang Valenzuela Interchange, bumagal sa 30 kilometers per hour ang usad ng mga sasakyan. Resulta umano ito ng inaasahang buhos ng mga motorista na inaasahang tataas ng 3% mula sa 350,000 na daily average sa NLEX. Para matugunan ito, nag-deploy ang NLEX ng nasa 1,500 na mga tauhan para mapabilis ang pagtugon sa kahit anong emergency sa kahabaan ng expressway. Tiniyak din ng NLEX na tinutugunan na nila ang mabagal na pag-angat ng barrier na nakakapagpabagal sa daloy ng trapiko sa mga toll plaza. From an average of 7 seconds po yata before. So naibaba po namin yung ganyan. But of course, to around 3 seconds siya. Pero medyo may matagal pa po talaga up to 5 seconds. So continuously we're going to improve on this read rate. 1:40 naman kanina, ipinatupad na ang 14 na kilometro na counterflow o mula kilometer 12 hanggang 26 o Balintawak hanggang sa bahagi ng Marilao. As expected po, every Holy Wednesday, talagang noon time, dumadami na yung traffic natin. And indeed, around 1 p.m., tumaas na po yung volume po natin. And na-anticipate na po namin, so sa planning po namin, talagang kinakailangan po namin mag-implement kaagad ng counterflow. Audrey, pakita ko lang sa mga oras ito ang sitwasyon dito sa may Balintawak Toll Plaza. Kung makikita nyo ay may konting build-up na ng mga sasakyan. Yung nasa outermost lane, ayan yung mga sasakyan na nagbabayad pa ng cash sa mga toll gates. Mula nga sa 3 lanes ay ginawa na itong 7 linya ng pamunuan ng NLEX para mas mabilis na makater yung mga sasakyan na wala pang RFID. Kung minsan ay bumabagal na yung takbo ng mga sasakyan dito na pumapalo na lamang sa 20 kilometers kada oras. At yung tukod ng traffic ay minsan mula dito sa may bahagi ng Balintawak Toll Plaza at magtutuloy-tuloy hanggang sa may bahagi ng Valenzuela. Yung ganitong sitwasyon ay inaasahan daw ng NLEX hanggang mamayang madaling araw at muling babalik yung pagbigat ng daloy ng trapiko bukas naman ng madaling araw sa mga habol pang umuwi sa kanilang mga probinsya. Audrey. Alright, ingat po sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges.